Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang lalaking naglalakad. Araw noon ng linggo pero pupuntahan ng lalaki ang bahay ng kanyang guro. Pero imbis na magpasa ng project, binaril ng estudyante ang kanyang teacher dahil hindi sinuklian ng guro ang kanyang mga nararamdaman. Sa ating ang storya ngayon, ito ay nangyari sa Indonesia. Sa lugar na ito nagmula ang babae na si Dele Sirigar, 35 years old. Masipag, matalino at mabait. Ganyan ilarawan si Deli ng kanyang pamilya. Hindi magarbo ang buhay na kinalakhan ni Deli. Ngunit masaya ang kanyang pamilya kahit kakaunti lamang ang pagkain na kanilang pinagsasaluhan. Ang kanyang ama ay trabahador noon sa maliit na factory habang ang kanyang ina naman ay naiiwan sa bahay upang alagaan silang tatlong magkakapatid. Nagmula sa katolikong pamilya si Deli. Bata pa lamang si Deli, natutunan niyang magbanat ng buto upang makatulong sa kanyang mga magulang. Tuwing siya ay walang pasok, may part-time job si Deli bilang tagahugas ng pinggan sa maliit na kainan. Ang kakaunting kinikita ng babae ay kanyang ibinibigay sa kanyang ina. Pangarap nga ni Deli na maging isang guro tulad ng kanyang mga tita. Buo naman ang suporta ng kanyang mga magulang sa mithiin ng dalaga. Kaya high school pa lamang si Deli, nagtatabi na ang kanyang ama ng pangmatrikula ng dalaga. Naniniwala ang tatay ni Deli na ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. At bago nga pumasok sa kolehiyo, nangako si Deli na hindi niya bibiguin ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang taon, formal nang naging guro si Deli. Na-assign nga si Deli bilang grade 11 at grade 12 teacher sa isang eskwelahan. Napakasaya at proud na proud nga ang mga magulang ni Deli sa tagumpay ng kanilang anak. Halos lahat nga ng sinasahod ng babae ay ibinibigay niya sa kanyang mga magulang at halos wala nang natatabing pera ang guro para sa kanyang sarili. Pero kahit na ganon, masaya si Deli dahil nasusuklian na niya ang paghihirap ng kanyang ina at ama. At kahit mahirap ang kanyang trabaho, napapawi ito dahil gustong-gusto nga ni Deli ang kanyang trabaho. At makalipas ang isang taong pagtuturo, isang lalaki ang nakilala ni Deli. Ang lalaki na ito ay si Vino Pasarubi, isang delivery rider. Mula noon, naging malapit na magkaibigan sina Deli at Vino. Hindi nagtagal nagkaroon na ng relasyon ang dalawa. Sinabi naman agad ni Deli noon kay Vino na wala muna siyang balak magpakasal sapagkat kailangan niyang unahin ang kanyang pamilya. Sumagot naman si Vino at sinabi nga ng lalaki na naiintindihan niya si Deli at susuportahan niya ang desisyon nito. Kaya naman pareho nagsikap sa buhay sina Deli at Vino. Pareho silang nag-ipon para sa kanilang pamilya at sa kinabukasan ng kanilang relasyon. Taong 2023, nang niyaya na ni Vino si Deli na magpakasal. Ayon sa mga magulang ni Deli, nasa tamang edad na ang babae para magpakasal. Malaki din ang pasasalamat ng mga magulang ni Deli sa babae dahil matagal silang sinuportahan nito. At dahil may basbas na ng mga magulang ni Deli ang tukol sa kanilang pagpapakasal, pumayag na si Deli na magpakasal. Nang taon din na iyon, naganap nga ang pag-iisang dibdib ni Deli at Vino. Ang pagmamahalan nga ni Deli at Vino ay nagbunga ng dalawang mga anak, isang babae at isang lalaki. Matapos ang kanyang panganganak, ipinagpatuloy na ni Deli ang kanyang pagiging guro. Maayos at tahimik nga ang trabaho ni Deli. Maging ang kanyang personal na buhay at pamilya ay maganda na rin ang takbo. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang bagong estudyante ni Deli. Ang estudyante ay ang lalaki niya si Rahul Mina, 19 years old. Si Raul ay nagmula talaga sa bansang India. Dun siya ipinanganak at lumaki, ngunit bata pa lamang madalas na bumisita ang kanyang pamilya sa Indonesia. Nandun kasi nagtatrabaho ang ama ni Raul na isang engineer. Habang ang kanyang ina naman ay may mga kamag-anak
na matagal nang naninirahan sa Indonesia. 16 years old noon si Raul nang kinailangan ng kanyang pamilya na lumipat sa Indonesia para doon na permanenteng manirahan. Hindi nga una nagustuhan ng binata ang desisyon ng kanyang mga magulang. Para kay Raul, nasa India kasi ang kanyang buhay at mga kaibigan. Sinabi naman ng ama ng lalaki na sa ayaw at gusto ng binata, lilipat sila at maninirahan na sa Indonesia. Nalungkot at nagalit nga si Raul dahil ayaw na niyang lisanin ang bansang India upang magsimula na naman ng bagong buhay. Taong 2024 nang dumating nga sa Indonesia ang pamilya ni Raul. Agad siyang in-enroll ng kanyang ina sa isang eskwelahan. Naging komplikado nga ang enrollment ni Raul at hindi siya pinayagang makapag-college agad dahil galing sila sa India. Kaya naman kailangan na muna ng lalaki na mag-enroll sa grade 11 at grade 12. At dahil kailangan ni Raul na sumunod sa patakaran ng paaralan, wala silang nagawa kundi bumalik ng grade 11 kahit dapat siya ay kolehiyo na. Nahirapan nga si Raul na mag-adjust sa kanyang bagong buhay. Ito ay dahil sa lengguwahe at kultura ng Indonesia. Pakiramdam ni Raul mag-isa lamang siya sa buhay dahil wala nga siyang kaibigan o ibang kakilala sa Indonesia. At bilang resulta, tila nagre-rebelde ang binata sa kanyang mga magulang. Hindi na siya madalas pumasok sa eskwelahan. Bukod doon, hindi din kumakain sa tamang oras si Raul at nagkakaroon na din siya ng bisyo ng pag-inom ng alak. At kahit ano nga ang pakiusap ng nanay ni Raul sa kanyang anak na ito ay magtino, nagbibingi-bingihan lamang ang binata. Ilang beses nang nag-away si Raul at ang kanyang ama dahil hindi nga nag-aaral ang binata. At para mabaling ang atensyon ni Raul sa ibang bagay, inalok siya ng kanyang tatay ng part-time job sa kumpanya na pinagtatrabahuhan nito. Ngunit hindi nagtagumpay ang plano ng tatay ni Raul sapagkat isang linggo lamang pumawasok sa trabaho ang kanyang anak. Sinabi ni Raul na babalik na lamang siya sa pag-aaral. Pero tulad ng dati, palaging absent sa klase si Raul. At ng August 2024, napansin na nga ni Deli na halos laging absent ang estudyante niyang si Raul. At dahil may malasakit talaga si Deli sa kanyang mga estudyante, nagpasya siyang kausapin ang mga magulang ng binata. Sa pagpunta nga ni Deli sa bahay ni Raul, nakausap niya ang ina ng lalaki. At ayon nga sa ina ng lalaki, nahirapan si Raul sa kanilang paglipat sa Indonesia sapagkat ayaw talaga ng binata na umalis sa India. Nalulungkot din ang ina ni Raul dahil napabayaan na ng kanyang anak ang pag-aaral nito at mas pinili na ngang unahin ang kanyang mga bisyo. Sinabi pa ng ginang kay Deli na si Raul na lamang ang inaasahan nilang makakapagtapos ng pag-aaral dahil ang ibang kapatid ni Raul ay may sarili ng pamilya sa India. Naawa nga si Deli sa ina ni Raul kaya sinabi nito sa ginang na gagawin niya ang lahat upang magseryoso na si Raul sa pag-aaral. Ipinagdasal nga ni Deli ang tungkol kay Raul at dito na niya na-realize na gusto siyang gamiting instrumento ng Diyos upang tulungan ang kanyang estudyante. Kaya naman nang muling pumasok sa eskwelahan si Raul, hindi hinayaan ni Deli na umalis ito nang hindi niya nakakausap ang binata. At sa pag-uusap nga ng guro at ng kanyang estudyante, naging magaang ang loob ni Raul sa kanyang teacher. Ikinuwento nga ni Raul ang lahat ng kanyang pinagdadaanan sa kanyang teacher. At ayon nga kay Raul, gusto naman daw talaga niyang mag-aral dahil pangarap niya maging IT engineer. Ngunit nawawalan si Raul ng gana pumasok dahil hindi na niya kasama ang kanyang mga kaibigan mula India. Sinabi naman ni Deli na handa siyang tulungan si Raul para makahabol ito sa mga lesson at magawa niya ang kanyang mga projects. Ayon kay Deli, pwede siyang maging personal na tutor ni Raul upang matutukan niya ang pag-aaral ng binata. Nagulat naman si Raul na merong taong ganon kabait tulad ng kanyang gurong si Deli. Labis ding namangha si Raul dahil handa ang kanyang teacher na maglaan ng oras para sa kanya. Bukod dun, hindi din nakaramdaman ng kahit anong diskriminasyon si Raul kahit na nagmula siya sa India. Kaya naman pumayag nga ang binata na pumasok na araw-araw sa eskwelahan
at makipagtulungan kay Deli para sa kanyang pag-aaral. Simula noon hindi na umabsent pa sa klase si Raul. 3 beses sa loob ng isang linggo nagkikita sa library sina Raul at Deli upang mag-aral. May pagkakataon din na iniimbitahan ng ina ni Raul si Deli sa kanilang bahay upang kumain at magpasalamat sa tulong ng guro. Sa kabilang banda, ang asawa naman ni Deli na si Vino ay nag-aalala na sa pag-overtime ng kanyang misis sa trabaho. Ipinaliwanag naman ni Deli sa kanyang mister na meron siyang tinutulungang estudyante na nahuli na sa klase. Sinabi pa ng guro na bilang parte ng kanyang trabaho, dapat niyang siguraduhin na maayos nga ang pag-aaral ng lahat ng kanyang mga estudyante. Nakita naman ng ama ni Raul ang pagbabago sa kanyang anak. Hindi na kasi umiinom ng alak si Raul at nagseseryoso na ito sa pag-aaral. Kinuwento naman ng nanay ni Raul na ang sanhi ng pagbabago ng kanilang anak ay dahil sa teacher nito na si Deli. At bilang pasasalamat, nakipag-meeting nga ang ama ni Raul sa guro. Muling nagtungo si Deli sa bahay ni Raul kung saan siya kinausap ng ama ng kanyang estudyante. Malaki nga ang pasasalamat ng lalaki kay Deli dahil hindi na nagbubulakbol si Raul. At bilang parte ng pasasalamat, binigyan ng ama ni Raul si Deli ng pera. Nung una, sinabi nga ni Deli na hindi siya nag-aantay ng anumang kapalit. Ngunit git nga ng ama ni Raul, kunin na ni Deli ang pera dahil hindi naman ito galing sa masama. Sa huli, kinuha na nga ni Deli ang pera dahil lang panahon na iyon, mahina ang kita ng kanyang mister bilang delivery rider. Ilang beses pa ngang naulit ang pagtanggap ng pera ni Deli mula sa ama ni Raul kapalit ng pagtulong niya sa kanilang anak. At sa pagdaan nga ng mga araw, hindi na namamalaya ni Raul na masyado na siyang napapalapit kay Deli. Dito na nga unti-unting napagtanto ng binata na nahuhulog na pala ang kanyang loob sa kanyang teacher. Bukod sa kanilang pagkikita sa eskwelahan, madalas na magkausap sa chat at text sina Raul at Deli. Para kay Deli, wala naman itong kahulugan. Subalit para kay Raul, akala niya may nararamdaman na din ang kanyang teacher para sa kanya. Inamin nga ni Raul kay Deli ang kanyang nararamdaman. Tinapat naman ng guro ang kanyang estudyante na mali ang nararamdaman ni Raul dahil may pamilya na si Deli at malayo ang agwat ng kanilang mga edad. Sinabi pa ni Deli na kung ipagpipilitan ni Raul ang kanyang kagustuhan, lalayo na lamang si Deli. Natakot nga si Raul na hindi niya na nakasama pa si Deli kaya hindi na niya sinabi pa kahit kailan ang tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanyang guro. Gulat na gulat naman si Deli sa inamin ng kanyang estudyante. Kaya naman unti-unti na siyang dumistansya kay Raul. Agad namang napansin ni Raul ang pag-iwas sa kanya ni Deli. Tila nagkaroon na ng obsesyon si Raul kay Deli dahil hindi na niya kayang hindi makita ang guro. At January 13, 2026, bago umuwi ng bahay, kinompronta nga ni Raul si Deli at tinanong bakit hindi sila pwedeng maging magkarelasyon kahit patago lamang. Natakot nga si Deli sa mga ikinilos ni Raul pero kinausap niya pa din na maayos ang kanyang estudyante. Ngunit hindi tinanggap ni Raul ang paliwanag ng kanyang teacher kung bakit siya binasted ni Deli. Sa galit nga ni Raul, sinabi pa niyang hinuhututan lamang umano ni Deli ng pera ang kanyang ama. At pag uwi nga ni Raul sa kanilang bahay, matindi talaga ang galit niya kay Deli kaya isang masamang plano ang binuo ng lalaki laban sa kanyang guro. January 18, 2026, araw ng linggo, maagang gumising si Raul. Sa kuha ng CCTV, bandang 6:00 pasado ng umaga, makikita nga si Raul na kausap ang isang kapwa niya Indiano. May inabot si Raul sa lalaki pero hindi na nakunan pa ng CCTV na ito ay baril. Sa sumunod na kuha ng CCTV, may kausap sa cellphone si Raul habang naglalakad sa kalye. At makalipas ang isang oras, nakunan si Raul ng CCTV na lumabas ng kanilang bahay at may dala itong backpack. Nagpunta si Raul sa bahay ni Deli. Walang tao noon sa bahay ng guro dahil nasa trabaho ang kanyang asawa habang ang kanilang mga anak naman ay nasa pangangalaga ng nanay ni Deli.
Pinagbuksan naman ni Deli si Raul ng pintuan sa pag-aakala na ito ay may ipapasa lamang na proyekto. Pagpasok ng bahay ng lalaki, bigla na lamang binaril ng ilang beses ni Raul si Deli. Matapos iyon, mabilis na tumakas ang binata. Samantala, ang mga kapitbahay ni Deli ay nakarinig nga ng mga putok ng baril, ay agad na tumawag ng ambulansya at mga pulis. Isinugod pa sa ospital si Deli pero idineklara na siyang wala ng buhay. Hindi naman makapaniwala ang asawa ng guro na si Vino sa sinapit ng kanyang misis. Ayon sa lalaki, hindi sila mayaman para pagnakawan sila nang bumaril kay Deli at wala siyang kilalang kaaway ng kanyang misis. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad at ayon nga sa isang witness, kilala niya ang huling taong nagtungo sa bahay ni Deli dahil nagtanong pa ito sa kanya kung nasaan ang bahay ng guro. At sa paglalarawan nga ng witness sa gunman, iisa lamang ang tumutugma, ang estudyante ng biktimang si Deli. Agad namang hinanap ng mga pulis ang Indian citizen na estudyante. At makalipas nga ang 2 araw, natunto ng mga pulis si Raul at agad siyang inaresto ng mga otoridad. Hindi naman na nanlaban pa ang lalaki nang siya ay dakpi ng mga pulis. At pagdating nga sa police station, inamin na ni Raul ang ginawa niyang krimen at sinabing gusto niyang maghiganti kay Deli dahil pinirahan ito ang kanyang pamilya. Dagdag pa ng binata, inuto at niloko lamang daw sila ng kanyang teacher dahil sila ay nagmula sa India. Git pa ni Raul, nilandi daw siya ng kanyang teacher na si Deli at kung hindi daw siya makikipagrelasyon ay ibabagsak siya nito. Pero dahil sa pagpatay ni Raul kay Deli, siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong. At base sa batas ng Indonesia, habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay ang maaring ipataw na parusa kay Raul. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Raul na siya ay nilandi umano ng kanyang guro? Kung hindi siya papayag ay ibabagsak siya nito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!